hope you're having an amazing day. I am Rebecca Narbay Silva, your real estate salesperson, and welcome to my YouTube channel. Today, nandito tayo ulit sa Solana Zaragoza Subdivision, located in Barangay Sapalibutan, Angeles City, Pampanga. At excited akong i-share sa inyo ang updated video natin for this year. So, nasa harap tayo ng kanilang one of the 7 model units na available sa market ngayon, ang kanilang Natalia model. So Natalia model, just to give you a quick background, it has a minimum lot area of 156 square meters and the kanyang livable or floor area ay 118 square meters. It has 3 bedrooms, 3 toilet and bathroom, and covered carport. So wag na natin patagalin, simulan na natin. Pero bago yon, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel or hindi ka pa nakafollow sa aking page, please click that subscribe button and hit that notification bell para lagi kang updated sa aking mga videos. At palike na rin po and share ng aking Facebook page. So yan, simulan na natin. Dito sa harap, mapapansin nyo po yung mga properties dito sa Solana Zaragoza Subdivision are inspired by Spanish architectural design. Kaya mapapansin nyo po ang kanyang facade, very elegant. Ang ganda ng itsura. Naka-wall tile cladding yung dalawang portion ng wall dito. Tapos naka-window lang siya ng 2-panel sliding glass window. Meron siyang around 3 meters na setback dito sa harap, which is perfect for landscaping purposes, no? Pwede kayong magpalagay dito ng mga tables and chairs nyo din. Tapos, move on lang ako dito sa right side. Bago tayo pumasok sa loob, check muna natin yung labas. So, this is their covered carport. Covered siya and yung flooring ay naka-paved na rin. Meron parang mga poste lang dito na nakakadagdag ng beauty dito sa Natalia model. So, meron siyang 6 na post dito. Ito design to eh. Tapos ito yung post ng covered carport. Meron tayong ceiling. Tapos, nandito yung ating 2 electrical outlets. Nandito yung ating outlet for faucet. Tapos, napansin ko lang, fixed window yung dito. And may awning type windows. Siguro ito yung toilet area. Pero check natin mamaya. Dito sa side na to, nandito yung ating back door or access door, which is a good idea na may another access tayo na pintuan dito sa papasok sa bahay. Tapos, elevated din yung kanilang doorstep na naka-tiled na rin. Tapos, sa likod, plain lang siya na backyard. Meron tayong 1.5 standard na setback dito sa likod. Tapos another dito sa side na to, 1.5 meters. Naikot na natin yung Natalia model. Check naman natin yung loob. So, going sa loob, nandito yung ating pathway. Itong porch natin, ang ganda niya kasi aside from elevated siya, no, naka-pebble washout yung flooring. Tapos meron din siyang parang paarko dito na parang welcome home, nandito ka na sa bahay. Tapos plastering ang walls, dito, wall tile cladding. And nandito yung ating main door. May electrical light dito, outdoor light I should say. Steel door jump din. Lever type door handle. So tara, pasok tayo sa loob. So, going dito sa loob, napansin ko, very spacious yung kanilang ground floor. So, bago ako mag-move on, mention ko lang dito sa side na to, may setback. Pwede tayong magpalagay dito ng lalagyan ng mga shoes or cabinets. Tapos ito yung nakita natin kanina sa harap sa may carport area na fixed window. Tapos dito, naglagay lang sila ng table for design saka mirror. Pero bago ko makalimutan, this is a dress-up model. Ibig pong sabihin, mga items dito such as furnitures, fixtures, and appliances are not included upon turnover of this unit. Pero it's a fully finished unit. Ibig pong sabihin, naka-tiles na, meron ng paint ang walls, meron na rin tayong paint yung ating ceiling, meron tayong kisame sa second floor kasi usually pag bare finish, hindi kasama yon. So, moving on. So, dito sa ating living area, kasha yung 3-seaters sofa, another 2 dito, and i-mention ko na lang din po yung kanilang electrical outlet. Merong 2 doon, tapos nandito yung window overlooking yung ating facade or harap, another 2 electrical outlet doon, and provision for additional electrical outlets. Tapos meron tayong electrical outlet doon for air conditioning purposes. So naka-ready na yung mga electrical wirings natin. Gusto natin maglagay ng air conditioning unit. Also, mention ko na rin, ang height po ay nasa around 9.5 feet. Estimated po, no? Ating flooring, gumamit sila dito ng 60 by 60 centimeters dimension ceramic floor tiles. Tapos, move on lang ako.
dito sa side na to, yung sa ating dining area. Since open concept space yung bahay, so yan yung living, ito yung dining, which is very nice. Kasya yung 6-seaters, kasya pa kung medyo expand yung table to 8-seaters. Tapos sa ilalim ng staircase, pero bago tayo makyat, meron din pong storage area dito. So na-maximize nila talaga yung space, no? Tapos may window dito, may another 2 electrical outlet doon. And usog lang ako konti. This is our kitchen area. So, L-shape. Pero, guys, this is detachable. So, pwede siyang iusog, pwede din siyang ganyan, pwede rin siyang i-extend doon. Mention ko lang, meron siya ditong shelves. This is included upon turnover. And meron din siyang shelves dito sa loob. Yung kanyang kitchen countertop ay nakatiles na siya. Meron din tayong double stainless steel sink, single faucet. Wow, may paro-paro. Nandito yung ating 2-panel sliding glass window, which is a good idea talaga kapag katapat ng hugasan na area. Tapos, included din upon turnover itong 2-burner built-in cooktop. Range hood din, nandyan. Tapos, shelves, and nandito po yung ating main switch breaker. Bago ko makalimutan, kasama rin pala yung ating mga base cabinet dito sa ating kitchen area. Very simple lang, no? Tapos, saan ba natin lalagay yung ref? Dito, I think. Dito yung space for refrigerator. Kasama na rin po ito kapag ito turn over. Meron siyang partition, no? Yung sa likod. Tapos, may mga storage area sa taas. Pwede kayong magpalagay dito ng ref or dito yung pantry nyo. And, punta tayo naman sa toilet and bathroom, which is on this side. Gumamit sila dito ng wood door. Doorknob, yung kanilang door type, and steel door jamb. Tapos, upon turnover of this unit, kasama yung ating lavatory. It's wall-hang lavatory, water closet, tissue holder, soap holder, and faucet. Lahat actually ng mga toilet and bathroom ng Solana Zaragoza, pare-parehas lang sila. So, dito sa ground floor, naka-flooring siya, may drainage doon. Tapos, another dito, naka-flooring din. Medyo elevated lang sa toilet area, pero hindi naman siya problem kapag naglilinis tayo ng toilet. Ang wall tile cladding nito is around mga nasa 5 feet yung height. Tapos, may window din, owning type window, which serve as our air vent para dito sa toilet and bathroom. So, tuloy-tuloy na natin. Punta tayo dito sa staircase. This is the staircase. So, sa staircase, gumamit sila ng solidly built na wood. Steel railings, dark brown ang paint finish. Tapos, yung kanilang first 3 na step, yung base nila ay concrete. Tapos, yung stair step nila or stair tread nila ay solidly din na built na wood. Tara, akyat tayo sa taas. So, pag-akyat ko, napansin ko yung stair step niya, yung distance, hindi siya ganun ka-steep. So, very friendly siya sa mga senior citizen or sa mga kids. Tapos, dito sa kanilang staircase, meron tayong fixed, lahat to fixed window, 3 panel siya. Yan, so, nandito yung part na yun. And kung gusto niyo magpalagay ng chandelier, pwede din kasi meron tayong indoor light dito. Tapos, this is the walkway. Actually, pwede pa siyang gawing parang mini family area. Pwede ka pa magpalagay ng sofa dito or tables, computer setup. Kasi may 2 electrical outlets dito. Tapos, nandito yung ating mga switches para sa baba. Tapos, for chandelier, for example, or light lang, no? Kung gusto niyo palagyan ng chandelier, pwede din. Meron siyang ano dito, 2-way switch. So, kapag ito-turn on nyo sa baba, tapos ito-turn off nyo, gusto nyo na turn off, nandito na kayo sa second floor. Pwede, itong switch na to, yung pinakababa. Dito pala sa second floor, gumamit sila dito ng vinyl planks or vinyl tiles, which is a good idea kasi pag-aakyat na tayo, since lahat ng bedrooms natin nasa second floor, pag-aakyat na tayo, di ba patulog na tayo, so hindi masyadong malamig sa paa natin yung flooring. Tapos, yung height pala nasa 9.5 feet din, or mga around estimated, approximately 9.5 feet. And nandito sa second floor, lahat ng mga bedrooms. Check muna natin yung bedroom number 1, which is on my left side. This is the bedroom number 1. Buksan lang natin yung bintana para may lighting sa video. Yan. So, dito sa bedroom number 1, square siya. Medyo square. I think hindi siya perfect square. Pero kasya yung double size na bed frame. Kasya pa pag magpapalagay tayo ng cabinet, built-in cabinet or table. And ito yung window. Malaki tong window na to. Ito yung window na makikita natin doon sa
facade kanina, yung sa second floor, ito yung window na yun, katabi ng balcony. Tapos mention ko lang yung mga electrical outlets. May 2 electrical outlet on this side and another 2 electrical outlets dito sa side na to. Check natin kung may outlet for aircon. Yes, meron. So 5 electrical outlets including for air conditioning unit. And punta tayo sa second bedroom, which is on this side. So, dito second bedroom, may setback lang siya dito. Pero, I think mas malaki yung bedroom 1 kaysa sa bedroom number 2. Tapos, may both side ng wall ay may window, which is very nice idea kasi nga, maganda yung air circulation kapag ganun. May 2 electrical outlet dito, another 2 doon, and another dito. Kasya yung single size na bed frame. Kasya pa yung double. Pero I think to maximize single, tapos cabinets and study table or working table. Punta tayo sa kanilang common toilet and bathroom, which is on this side. Ito yung toilet and bathroom for bedroom 1 and 2. So, gumamit sila dito ng pedestal lavatory, water closet, may tissue holder, soap holder, telephone type shower with faucet, may drain both sides. However, this time, yung toilet area, same level, pero may partition dito. So, I think di naman mahirap maglinis kasi parehas naman may drainage yung toilet and shower area. Naka-wall tile cladding din and maayos yung ating flooring. Very simple. May owning type window sa lahat ng toilet and bathroom kasi yan nagsiserve as our air vent dito sa toilet and bathroom. And last but not the least, punta tayo sa master bedroom. So, this is the master bedroom. Spacious din siya, no? Natalia model has 118 square meters po ang kanyang live floor area. So, expect natin siya yung pinakamaliit sa 7 models. Kasya yung double size na bed frame. Kasya din kung gagawin natin siyang queen. May window dito, another window dito. This is the 2-panel sliding glass door for towards sa ating balcony. Tapos may 2 electrical outlets dito sa side na to. Another 2 dito sa side and another 2 sa side na yun. And for air conditioning unit, nandun po yung ating electrical outlets. So, since this is the master bedroom, nandito yung ating built-in cabinet which is included upon turnover of this unit. Tapos, dito yung ating ensuite bathroom since this is the master bedroom. Let's check kung parehas lang. Medyo malaki lang yung pedestal lavatory na ginamit. Water closet and shower area. Same lang doon sa ating common toilet and bathroom. So, hindi ko na masyado bibigyan ng emphasis. Pero yon, check natin yung magandang feature ng Natalia model which is yung kanilang balcony. So, ang access niya lang po is nandito sa master bedroom. So, check natin. So, this is our balcony. Meron siyang 2 drain, no? Tapos may outdoor light dito. And then, concrete yung kanyang dito sa rail niya. Handrail, parang ganun. Tapos, dito, steel railing. Ang ating flooring, naka-pebble washout with tiles na accent. And yun, doon nagtatapos yung ating Natalia model. But just to give you a quick background, regarding po sa price, this property has a total contract price of 5,555,560 pesos. And pwede mo siyang ma-avail through bank financing, in-house financing, and Pag-ibig financing for as low as 989 pesos per day pag magbabayad tayo sa Pag-ibig financing. Pwede po kayo magpa-reserve ng unit dito sa Solana Zaragoza for as low as 50,000 pesos. Don't worry kasi yung reservation fee na yon is deductible naman po sa ating total contract price. Also, just to give you some more information, this subdivision ay very near po sa NLEX Angeles exit. So may access tayo going sa Manila, sa Zambales, or sa Subic, sa Tarlac. And also, malapit din po ito sa Marquee Mall, sa Landers, sa Infinity, sa mga major establishments such as hospitals and colleges and universities and schools din po. And also, ang kanilang mga amenities na available dito sa Solana Zaragoza, meron tayong basketball court, children's parks and playground, swimming pool, meron din po tayong clubhouse, and 24/7 din po ang ating security dito sa subdivision. Meron pong lahat ng mga gates natin, merong security guards na nagbabantay at nagro-roving po na security guards. So, I hope makatulong po itong video na ito sa mga naghahanap ng property dito sa Angeles City, Pampanga. And kung kailangan nyo po ng someone na mag-a-assist sa inyo all throughout ng process, mag-guide and mag-a-assist sa inyo
from site tripping to reservation to bank processing hanggang ma-turn over po sa inyo yung unit, please feel free to message me sa aking Facebook account, Rebecca Norbay Silva, Real Estate Salesperson, or you can also message me sa mga phone numbers po na nakikita nyo dito sa screen or sa aking mga social media accounts na mag-a-appear din dito sa screen. Yun po, maraming salamat po sa panonood. Have a nice day, everyone!